higit sa lahat kaysa sa mga trabaho o anumang mga bagay sa mundong ito ang kailangan ay ang Panginoon. Muli, tayo po ay tumayo at buksan po natin muli ang ating po mga Bible sa Exodus chapter 14 at basahin po natin muli ang beginning verse 1 to 15 na lang po ang ating pong babasahin. Exodus 14 verse 1 to 15 na lamang po. Kung nakita na po, isang malakas at masayang amen. Sa alitang pagbasa, ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2. Sabay-sabay po tayo sa verse 15. Verse 1. And the Lord spake unto Moses, saying, kayo po. Speak unto the children of Israel, and they burden and come before Pharaoh, between the goal of the sea, over against the bowels of water, before shall be come by the seas. For Pharaoh will say of the children of Israel, they are entangled in the land, the wilderness hath shut them in for. And I will harden Pharaoh's heart, that he shall follow after them, and I will be honored upon Pharaoh, and upon all his hosts, that the Egyptians may know that I am the Lord, and they do so. And it was told the king of Egypt that the people fled, and the heart of Pharaoh and of his servants was turned against the people, and they said, why have we done this, that we have let Israel go from serving us? 6. And he made ready his chariot, and took his people with him. And he took 600 chosen chariots, and all the chariots of Egypt, and captains over every one of them 8. And the Lord hardened the heart of Pharaoh, king of Egypt, and he pursued after the children of Israel, and the children of Israel went out with a mighty hand. But the Egyptians pursued after them all the horses and chariots of Pharaoh, and his horsemen, and his army, and overtook them encamping by the sea beside Pihahiroth before Baal-Zephon. Verse 10. And when Pharaoh drew nigh, the children of Israel lifted up their eyes, and behold, the Egyptians marched after them, and they were sore afraid. And the children of Israel cried out unto the Lord. And they said unto Moses, because there were no graves in Egypt, hast thou taken us away to die in the wilderness? Wherefore hast thou dealt thus with us, to carry us forth out of Egypt? 12. Is not this the word that we did tell thee in Egypt, saying, let us alone, that we may serve the Egyptians? For it hath been better for us to serve the Egyptians, that we have died in the wilderness. And Moses said unto the people, fear ye not, stand still, and see the salvations of the Lord, which he will show to you today. For the Egyptians whom ye have seen today, ye shall see them again no more forever. 14. The Lord shall fight for you, and ye shall hold your peace. Verse 15, altogether ready with. And the Lord said unto Moses, wherefore criest thou unto me? Speak unto the children of Israel, that they go forward. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po lahat ay umupo, pumuti tayo po manalangin. Dakilan Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Ama na nasa langit. Muli kami po ay lumalapit sa inyong harapan, nagpapakumbaba at aming po inaamin ang aming po mga pagkukulang, kasalanang nagagawa, pagkakamali. At ito po ay aming po inihingi sa inyo ng kapatawaran ngayong gabi. Patawarin mo po kami, Banal Espiritu, patawad po. Pakalinisin mo po ang aming pong puso at isipan, ihanda mo po ito sa pakikinig ng iyong banal na salita. Dalangin ko po, Panginoon, bigyan mo po kami ng isang mapagpakumbabang puso, malinis na puso, at puso na handa magpasakop, sumunod sa iyong mga kalooban. Salamat sa mga kapatiran na nandito po ngayong gabi na hindi po nila pinapabayaan ang prayer meeting, at dalangin ko po na patuloy mo pong dinggin ang kanila pong panalangin. Salamat po, Ama, sa inyong kabutihan katapatan. Salamat sa kalakas at kalusugan. Salamat sa pribilegyo na magamit sa inyong gawain, magpaglingkod po sa inyo. At dalangin niyo po namin patuloy na igawad mo po sa Jerusalem ang kapayapaan at kaligtasan po ng mga taga-Israel. Umaasa po na patuloy mo po didinggin at ipagkakaloob ang mga panalangin ng mga kapatiran. Salamat po, Ama, at dalangin din po namin na kayo po ay patuloy na magligtas sa lahat ng dako ng mundo. Gamitin po kami sa pagpapahayag ng kaligtasan, ng katotohanan,
At dalangin ko po, Banal na Espiritu, samahan mo po kami puspusin, pangunahan sa lahat ng aming pong gagawin. Salamat po, Ama, sa gabing ito. Aking ibinabalik sa iyo lahat ng papurit, pasasalamat. Ito po yung aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Pwede na po po. Salamat po. At salamat po sa Panginoon na talagang patuloy na sumasagot po sa panalangin, sa ginawa po ng Panginoon sa gawain po dito sa Matas na Kahoy. At naalala ko nga po yung pagsisimula po noon na dati ay umuupo pa po doon sa Barangay Pungge na isang maliit na bahay sa halagang 6,000 at ang capacity po lang noon ay nasa maximum ay talagang 30. Talagang yun po ay sigit na. At ito nga, at nagkaroon po ng panibagong property. So, unti-unting dumarami. Na dati ako tuwan-tuwa na kapag 20 ang attendance. At ngayon, kapag 20 ang attendance, malungkot. So, tuwan-tuwa na kapag naka-30. Kapag ngayon, 30 ang attendance, malungkot. So, at masaya na dati kapag naka-40 plus, di ba? So last year, 47 January, unang Sunday ng January, 47 yan eh. So ngayon kapag 40 plus lamang, malungkot at ang gusto yung 60. So salamat na talagang tayo po yung maabot na rin po ng 60 plus. So yun po. At isa pa nga pong magandang ginawa po dito ng Panginoon, yung mga lahat ng meron yung nakikita nyo po, talagang provided po ng Panginoon. So wala naman akong pambili niyang flat screen TV na yan eh. Diba? At yung mga sound system na yan, yung mga gitara yan, and then yung ating pong provision dito sa bahay sambahan, and then isa pa yung sasakyan po natin. So salamat po sa Panginoon. So yun po. So mga kapatid, mga minamahal, sabi po ng verse 50, sabi po dito, And the Lord said unto Moses, Wherefore criest thou unto me? Speak unto the children of Israel, that they go forward. So as the years goes by, mga kapatid, mga minamahal, sa paglipas ng panahon at habang tayo po ay tumatagal sa ministry, sa ating po paglilingkod sa Diyos, ang nais po ng Diyos sa atin ay talagang go forward. At tayo po ay huwag po tayong titigil, huwag po tayong susuko, huwag tayong humihinto. At kung babasahin po natin, aaralin po natin ang buhay ni Moses. Talagang marami po siyang pinagdaanan na mga struggle sa buhay. Pero ang instruction sa kanya ng Panginoon, go forward. At si Moses po, Moses leads Israel for 40 years. So, maaaring ang ibang pastor ay lumampas na sa 40 years na paglilingkod. Pero para sa akin, matindi pa rin po ang pinagdaanan ni Moses. At talaga si Moses po leads Israel for 40 years to the end of his life. Na hanggang sa siya po ay mamatay, ay talagang pinangunahan niya ang Israel. Pinamunuan niya ang Israel. Na talagang inialis. So si Moses ang ginamit para ang Israel na ito ay ialis sa bansang Ehipto, ialis sa pagkaalipin. Kaya lang nakakalungkot na ating nga po nabasa dito na gusto pa bumalik ng Israel doon sa Egypt. So at talagang gusto pa nila ipaglingkuran ang mga taga-Ehipto kaysa talaga sila magkaroon ng sariling pagkakakilanlan, na sila magkaroon ng sariling lupain, na sila ay maglingkod sa tunay na Diyos. At mga kapatid, si Moses po leads Israel out of Egypt by the commandment of the Lord. Sa utos, sa pamamagitan ng utos po ng Panginoon. Hindi po niya ito sariling kagustuhan, not because of his own interest or wants. So wala na talagang hindi ito dahil sa kanyang sariling interes o sariling kagustuhan, kundi sa pamamagitan po ng utos ng ating pong Panginoon. At ang pinamunuan po ni Israel ni Moses na ito, kung titignan po natin sa Numbers chapter 1 verse 46, tingnan po natin ang ating pong Bible sa Numbers chapter 1 verse 46. Ito po yung kanyang pinangunahan na bilang. Pero ito po ay more than this. Ano po? Kasi ang binilang lang po dito is 20 years old above. So ang bilang po ng 20 years old above na ito, sabi po dito sa Numbers chapter 1 verse 46, even all they that were numbered
were 600,000 and 3,550. So 603,000 and 550 Israelites, 20 years old above. So yan po yung kanyang pinangunahan. So tunay po na talagang mahirap pangunahan ang ganitong karaming tao. Yung pangunahan nung nangalangan yung 10, mahirap na eh. Kasi iba-iba ng ugali. So ito po kayang 603,550. So hindi pa po kasama diyan yung 19 years old below. So hindi po binilang yung 19 years old below, yung pababa. At hindi rin po binilang yung mga Levites. Ang sabi po ng Numbers chapter 1 verse 47, sabi po dito, sa Numbers chapter 1 verse 47, sabi po dito, but the Levites after the tribe of their fathers were not numbered among them. So, dito po sa bilang na yan ay hindi po kasama yung 19 years old below at hindi rin po kasama ang mga Levites. Kaya, more or less, ito po ay nasa 2 million yung pinamunahan o pinamunuan ni Moses. Kaya talagang, pero si Moses, I think, kompleto yung buhok niya eh. Diba? Kompleto. Kahit maraming nagmumurmur, maraming nagreklamo. Talagang kompleto po. At wala yata ako nabasa na nagkasakit si Moses. Diba? At ang nabasa ko nga po dito sa Bible, si Moses talagang namatay siya at the age of 120, pero talagang malakas. Diba? Ganun po siya namatay. Hindi po siya nanghina. So mga kapatid, mga minamahal, so hanggang 120 years old or sabihin na natin 40 years na si Moses ay naglingkod sa Diyos. 40 years na siya po ay nagamit. 40 years na pinamunahan ang Israel. So mga kapatid, ganun din po ang inaasahan sa atin. Maaaring wala po tayong laban na katulad na pinagdaanan ni Moses. Pero meron po tayong laban spiritually. Diba? Yun po yung ating laban na talagang meron po tayong spiritual battle. Kaya nga po mga kapatid, mga minamahal, ang church ay ito po ay inihalin tulad sa isang battleship. So, maaari kayo po ay nakakita ng isang cruise ship at ng isang battleship. Magkaiba po yun. Sa cruise ship ay talagang nandoon ay mga taong relax. Diba? Kumakain ng sagana. Pero ang church po ay inihalin tulad sa battleship sapagkat tayo po ay mayroong laban spiritual. So yan po ang ating pong katayuan. At mga kapatid, mga minamahal, ang utos po dito ng Panginoon, go forward. So tayo bilang mga Kristiyano po ay inihalintulad din po tayo sa sundalo. Amen po ba? Na ang sundalo po, nung panahon iyon, ang kanila pong, meron silang mga kasuotan, pero ang kanila pong kasuotang suot ay yung protection lamang sa harap. Sa likod ay wala silang protection. Kaya kung sila aatras sa laban, tatakbo sa laban, so talagang kapag sila tinamaan ng pana dito sa likod o sa mga espada o anumang mga sandata, so walang kalaban-laban ang kanilang likuran. Kaya ang utos po sa atin bilang tayo mga mananampalataya, sundalo ni Kristo, go forward. So mga kapatid, mga minamahal, 2026. Maaaring ang iba dito ay talagang matagal ng Kristiyano. Pero ganun pa rin, ang nais ng Diyos sa ating go forward. Maaaring iba sa atin ay mga isang taon pa lamang ng Kristiyano, pero sana go forward pa rin po tayo. So as the years goes by, we need to go forward. And as we go forward, mga kapatid, mga minamahal, as we go forward, we need sabi po dito sa verse 4 ng Exodus chapter 14, verse 4, 8, 11, and 21, tinan niyo po, and I will harden Pharaoh's heart, that he shall follow after them, and I will be honored upon Pharaoh, and upon all his hosts, that the Egyptians may know that I am the Lord, and they did so. And then verse 8, sabi po dito sa verse 8, and the Lord hardened the heart of Pharaoh, king of Egypt, and he pursued after the children of Israel, and the children of Israel went out with a high hand. And then verse 11, tinan niyo po, verse 11. And they said unto Moses, because there were no graves in Egypt, hast thou taken us away to die in the wilderness? Wherefore hast thou dealt thus with us to carry us forth out of Egypt? And then verse 21, sabi po dito, and Moses stretched out his hand
over the sea, and the Lord caused the sea to go back by a strong east wind all that night, and made the sea dry land, and the waters were divided. So mga kapatid, mga minamahal, as we go forward, una, we need a humble heart. Ito po yung kailangan po natin, isang mapagpakumbabang puso. So si Moses, kahit ang mga Israelites na ito ay panay ang reklamo, talaga nakakainis na po. Talaga inialis na sila sa pagkaalipin, sapagkat doon kung sila nandun sa Egypt, ay sila napapagod sa pagtatrabaho, araw at gabi sila nagtatrabaho, walang pahinga, at para bagang ang turing sa kanila ay hayop o yung kontratuhin sila yung mga hayop, pero ang nais pa rin ng mga taga-Israel na ito ay bumalik doon sa Egypt. So, ganun pa man, si Moses, makikita natin, sinunod pa rin niya ang utos ng Diyos. Nagpakumbaba, mayroon siya mapagpakumbabang puso sa ating pong Panginoon. Amen po ba? Kaya nga naman po mga kapatid, mga minamahal, dahil si Moses ay mayroon po siyang humble heart, he became faithful. So, kailangan natin ng isang mapagpakumbabang puso upang tayo po ay maging tapat sa Panginoon. Ang sabi po ng Numbers chapter 12 verse 7, tinan niyo po ang Bible. Sa Numbers chapter 12 verse 7, ano po sabi po dito? My servant Moses is not so, who is faithful in all mine house. So bakit naging tapat si Moses? Sapagkat siya po ay mayroong mapagpakumbabang puso. So para tayo po ay maging tapat sa ating paglilingkod sa Panginoon, ay kailangan po natin ng puso mapagpakumbaba. Yun po yun. Kaya mga kapatid, mga minamahal, hindi magiging tapat si Moses kung wala siyang humble heart. At sa kanyang pagpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos sa Panginoon, ito ang mayroon si Moses. Isang mapagpakumbabang puso. At ang sabi pa nga po ng Exodus 14, verse 14, the Lord shall fight for you, and He shall hold your peace. At dahil mayroon po si Moses na humble heart, si Moses po, he became fearless. So ito po yung kailangan natin upang hindi tayo matakot na gawin ang mga kalooban ng Diyos, sapagkat maraming Kristiyano, maraming mananampalataya, takot gawin ang kalooban ng Panginoon. Diba? So sa ating panahon, talaga marami pong natatakot sumunod sa kalooban ng Panginoon. So it means na talaga sila po ay nawawala ng humble heart. Nawawala sila ng mapagpakumbabang puso. Na ang kanila pong puso, katulad ng puso ni Pero na tumitigas. Di ba? So, yun po yung makikita po natin sa puso ni Pero, hardened, matigas na puso. So, nais ng Diyos sa atin kung tayo po'y magpapatuloy sa ating paglilingkod as we go forward. Sana this year 2026 ay talaga makikita sa atin yung humble heart. Amen po ba? Amen. At sa pagkakaroon ng humble heart, si Moses ay naging fearless. Talagang hindi po siya natakot. And the Lord said unto Moses, wherefore criest thou unto me? Speak unto the children of Israel that they go forward. Kaya nga naman si Moses, natapos niya ang kanyang paglilingkod, kumayo siya sa paglilingkod within 40 years. Amen? So 40 years, hindi siya tumigil, hindi siya huminto, hindi siya natakot na sumunod sa kalooban ng Panginoon. So makikita natin dito napakarami ng mga Egyptian na humahabol sa kanila. Pero ang utos ng Panginoon, go forward. At hindi lamang po ito ang hinarap po ni Moses na mga struggle sa kanyang buhay. Marami pa. Amen po ba? Kaya mga kapatid, mga minamahal, hindi inisip ni Moses yung kanyang kakainin. Hindi po siya natakot na talagang magutom. Diba? Ilang taon sa wilderness? 40 years. Sa wilderness, may puno ba? Wala. Sa wilderness, may ilog ba? May tubig ba? Wala din. Pero hindi natakot si Moses na sumunod sa kalooban ng Panginoon. Kaya mga kapatid, mga minamahal, as we go forward, we need a humble heart for us to become faithful, fearless, and then, ano pa sabi po ng Hebrews 11, 23 to 27. Dahil si Moses ay meron pong humble heart, din po natin. Hebrews 11 verse 23 hanggang 27. By faith Moses, when he was born, was hid 3 months of his parents, because they saw he was a proper child, and they were not afraid
of the king's commandment. So talagang hindi po natakot, kaya talagang si Moses po ay fearless. And then 24, by faith Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Tinanggihan po niya na siya ay maging anak ng prinsesa o ng anak ng Pharaoh. So, di ba napakasarap na maging anak ng prinsesa? O masarap maging apo ng isang Pharaoh o ng isang hari? Sapagkat kapag ikaw ay apo ng isang hari, hindi ka magugutom, magagawa mo lahat ng gustuhin mo. So, pero tinanggihan po ito ni Moses. At sabi po dito, 25, choosing rather to suffer affliction with the people of God. So, pinili po niya na talagang makisama doon sa mga tao o anak ng Diyos na talagang magtiis ng mga kahirapan than to enjoy the pleasures of sin for a season. So, tinanggihan ni Moses ang kasalanan. At sabi pa po ng 26, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt, for he had respect unto the recompense of the reward. And 27, by faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endured as seeing him who is invisible. So mga kapatid, humble heart, dahil sa meron pong humble heart si Moses, he became firm follower of the Lord. Siya po ay talagang naging matibay na tagasunod ng Panginoon. Kaya upang tayo po ay tumatag, ay kailangan po natin ng isang humble heart. Na talagang, kasi kung humble heart po mayroon tayo, matatanggap natin ang mga bagay na maaaring mangyari sa atin. Diba? Yung mga kahirapang pagdadaanan, matatanggap mo yan. Sasabihin mo sa iyong sarili, okay lang to. Kasi higit pa nga yung nangyari kay Kristo kaysa sa akin. Higit pa yung nangyari kay Kristo kaysa sa mga pinagdadaanan ko. Nararapat lamang ito sa akin sapagkat ako'y tao makasalanan. Ganun po ang pagkakaroon ng humble heart na talagang marunong tumanggap sa mga sitwasyon na meron siya. Di ba? So huwag natin sasabihin, hindi ako nararapat dito, hindi ako nararapat sa kahirapang ito. Si Kristo ang hindi nararapat kahirapan. Si Kristo ang hindi nararapat na dumanas ng kahirapan. Di ba? Pero si Kristo ay dumanas ng kahirapan at ng mga pangungutya o panlilibak ng tao. Pero tayo po mga kapatid, mga minamahal, sa mga pagsubok o problema darating sa atin, tayo po ay nararapat po doon. So mga kapatid, mga minamahal, si Moses dahil meron pong humble heart, he became firm follower of the Lord. Siya po ay tumibay, naging matatag na tagasunod ng Panginoon. Talagang hindi siya natakot sa puot o galit ng Pero at hindi siya natakot harapin ang mga kahirapan. Kaya mga Bible student, bago dumanas ng sarap, ay talagang dadanas ng hirap. Amen. Sa mga nag-aaral, ganoon din naman po sa mga estudyante. Bago kayo magtagumpay, bago kayo dumanas ng sarap, ng ginhawa sa buhay, ay dadanas muna ng hirap. So mga kapatid, mga minamahal, kaya kailangan magtiis, matutong magtiis sa mga bagay na mayroon. So yun po. So as we go forward, we need a humble heart. And then balikan po natin Exodus 14, verse 21. Sabi po dito sa verse 21, and Moses stretched out his hand over the sea, and the Lord caused the sea to go back by a strong east wind all that night, and made the sea dry land, and the waters were divided. So mga kapatid, mga minamahal, as we go forward, we need a helping hand of the Lord. Amen. Ang kailangan po natin ay yung matulunging kamay ng Panginoon. Amen po ba? Huwag tayong aasa sa mga tao. Huwag lagi tayong nakasahod na lang sa mga taong ganyan. Diba? Kundi ang ating asahan ay yung helping hand of the Lord. So ito po yung makikita po natin na maaaring itinas po ni Moses ang kanyang tungkod, ang kanyang kamay. Pero still, ang kamay ng Panginoon ang kumilos po doon. Ang sabi po ng Numbers 11:23. Tingnan po natin sa Numbers 11 verse 23, chapter 11. And the Lord said unto Moses, is the Lord's hand waxed short? Maigsi ba ang kamay ng Panginoon? Maigsi ba yung aking kamay? That
thou shalt see now whether my word shall come to pass unto thee or not. So mga kapatid, mga minamahal, talagang kaya tayong abutin ng Panginoon. Kaya ibigay ng Panginoon ang ating mga kailangan. So yan po, ang ating pong kailangan as we go forward, helping hand of the Lord. At ang sabi po ng Isaiah chapter 50 verse 2, tinan po ninyo yung pong Bible sa Isaiah chapter 50 verse 2. Sabi po dito, sa verse 2, wherefore when I came, was there no man? When I called, was there none to answer? Is my hand shortened at all? Umigsi ba ang aking kamay, sabi ng Panginoon, that it cannot redeem upang hindi makapagligtas? So umigsi ba? Or have I no power to deliver? Wala ba akong kapangyarihan na magligtas? Behold, at my rebuke I dry up the sea. So sabi po dito ng Panginoon, I dry up the sea. Ako yung nagtuyo ng karagatan. So sa pamamagitan ng kamay ng Panginoon, talagang natuyo ang karagatan. I make the rivers a wilderness. Na kung bakit ang mga ilog na ito ay naging ilang, naging disyerto. Their fish stinketh because there is no water and diet for thirst. And then Isaiah 59 verse 1. Tingnan po natin. Isaiah 59 verse 1. Sabi po dito, sa verse 1, behold, the Lord's hand is not shortened. So, kailanman ay hindi po umigsi ang kamay ng Panginoon. That it cannot save upang hindi makapagligtas. Neither his ear heavy, ang kanyang tainga ay hindi talaga bumigat para hindi makarinig. At sabi po dito that it cannot hear. Kaya mga kapatid, mga minamahal, as we go forward, we need a helping hand of the Lord. Sa kamay, sa kapangyarihan, sa Panginoon tayo umasa. Amen. Kaya mga kapatid, mga minamahal, talagang ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon sa patuloy na pagkilos ng kanyang kamay dito sa mataas na kahoy. Amen. So, at sa biyaya nga po ng Panginoon, maring hindi natin gaano nagagamit ang solar ngayon, pero nandyan ang ating solar, yan po ay hindi pa sira, yan po ay napapakinabangan pa, na every time na magkaroon po ng blackout, pero hindi naman po sana, ay yan po ay pwede nating paganahin. So mga kapatid, mga minamahal, yan po ay talagang provided ng Panginoon. So sinasabi ko naman sa inyo, wala naman akong trabaho, wala akong inaasahang sweldo kada buwan. Kaya anumang meron po dito na talagang tayo po ay nakakapag-celebrate ng mga activities natin, youth anniversary, mga anniversary po natin, at kung ano-ano pa, at Thanksgiving Sunday, tayo po ay nakapamigay. So ito po ay kamay ng Panginoon. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang tanging aasahan natin as we go forward, we need a helping hand of the Lord. So huwag nating aasahan ang ating mga sarili at ang sino mang tao. So kung sila gamitin ng Panginoon, so be it, salamat. Yun po yun. So mga kapatid, helping hand of the Lord, never go forward by our side. So huwag kang hahayo dahil sa iyong nakikita. So minsan ko na po sinabi sa inyo, kung ako po ay aasa sa aking nakikita, ay malamang matagal na akong tumigil. Diba? Kasi nga, nung first mission anniversary, kakunti pa ang mga member at wala namang ganong kapasidad para makapagbigay, makapag-contribute ng cash. Pero tuloy ang anniversary by the grace of God. So kaya nga meron tayong awitin ng forward by faith, di ba? Kung tayo'y hahayo, maglilingkod, ay sa pananampalataya, not by sight, hindi sa nakikita. Kaya sabi sa atin ang salita ng Diyos ng Panginoon, for we walk by faith and not by sight. So ito po yung makikita po natin sa buhay po ni Moses, na talagang he never go forward by his sight. Hindi siya naglingkod, hindi siya sumunod sa Panginoon dahil sa kanyang nakikita. Kasi kung talagang tayo po ay titingin sa ating nakikita, talagang hindi talaga tayo makakasunod sa mga kalooban ng Panginoon. Amen? Kasi lagi natin sasabihin, naku, wala naman akong ganito sa kanya ako sumusunod, di ba? So yun po mga kapatid, mga minamahal, never go forward by our side. And then,
Never go forward. Sabi po ng verse 14, the Lord shall fight for you, and ye shall hold your peace. So never go forward by our strength. So huwag nating aasahan ang lakas na ito. Kung mayroon man tayong lakas, salamat sa Panginoon. At ay pinagpapasalamat ko nga po sa Panginoon from year 2014 up to now. Salamat na hindi nagkakasakit, hindi na hospital, at wala akong iniinom na vitamin. Salamat. Amen? Kaya talagang si Lord ang antin ko. Si Lord ang aking agiliman. Diba? So yun po, na talagang never go forward by our strength, na huwag mong aasahan ang iyong lakas. So kasi ang nais ng Diyos talaga, sa Kanya lamang tayo magiging dependent, aasa. At tayo mananampalataya sa Kanya. At huwag natin pumamalaki na tayo malakas, bata pa tayo, di ba? Kasi hindi natin alam ang mangyayari sa araw ng bukas. At ngayong taong ito, sa San Jose, batang-bata pa, namatay at the age of 22 years old. Sabi ko nga doon sa aking Bible study sa San Jose, naku, wala pa man lang nararating ang batang iyon. So, kaya hindi natin pwedeng asahan ang ating lakas. Kaya mga kapatid, mga minamahal, as we go forward, never go forward by our self-knowledge. So, ang Panginoon, sabi dito, the Lord shall fight for you. Siya talaga ang makikipaglaban para sa atin. Ang labang ito ay hindi atin. Amen? Kaya mga kapatid, ang sabi po ng Bible sa Proverbs 3, 5 and 6, trust in the Lord with all your heart and lean not unto thine own understanding. So huwag magtiwala sa iyong sariling karunungan. Oo, meron kang alam ngayon, pero hindi yan sapat. Kaya huwag magmamalaki o magyayabang dahil meron ka ng nalalaman. Diba? Kasi limited lamang ang ating knowledge. At ang sabi nga ng verse 6, in all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. So mga kapatid, as we go forward, never go forward by our self-knowledge, our self-understanding. So salamat kung meron tayong natutunan. Laging to God be the glory. Thanks be to God. So ito lagi ang ating sasabihin. At lagi natin ipag-pray, Lord, pagkalooban mo pa ako ng knowledge at wisdom. Kasi talagang sa bawat araw, lahat tayo, kailangan natin ng knowledge at wisdom. Sapagkat sabi ko nga po, mahirap pagkamali ng desisyon sa buhay. Diba? Isang pagkakamali mo, hindi mo na may babalik pa ang araw na lumipas. Kaya laging hihingi sa Diyos ng knowledge at wisdom. Huwag panghawakan ang sariling karunungan. Kung mayroon kang karunungan ngayon, salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. So yun po mga kapatid, mga minamahal, as we go forward, we need humble heart, we need helping hand of the Lord, and then the last, ang kailangan po natin. Ang sabi po ng Deuteronomy 31:26, tingnan po natin ang ating pong Bible. Sa Deuteronomy 31 verse 26, take this book of the law. So ito po ang utos ng Panginoon kay Moses. Take this book of the law and put it in the side of the ark of the covenant of the Lord your God, that it may be there for a witness against thee. And then tingnan po natin, Deuteronomy 34, 1-7. Ano po sabi pa po dito? Sa 1-7, and Moses went up from the place of Moab unto the mountain of Nebo to the top of Pisgah, that is over against Jericho, and the Lord showed him all the land of Gilead unto Dan, and all Naphtali, and the land of Ephraim and Manasseh, and all the land of Judah unto the utmost sea tree, and the south, and the plain of the valley of Jericho, the city of palm trees unto Shore. And the Lord said unto him, this is the land which I swear unto Abraham and Isaac unto Jacob, saying, I will give it unto thy seed. I have caused thee to see it with thine eyes, but thou shalt not go over thither. 5. So Moses, the servant of the Lord, died there in the land of Moab, according to the word of the Lord, and he buried him in a valley in the land of Moab, over against Beth-peor, but no man knowing of his sepulchre unto this day. And Moses was 120 years old when he died. His eyes was not dim, nor his natural force abated. So
So mga kapatid, mga minamahal, yun po yung naging kamatayan ni Moses. Talagang inabot po niya yung 120 years old at talagang hindi man lamang lumabo ang kanyang mata. Hindi nabawasan ang kanyang lakas. So mga kapatid, as we go forward, binanggit ng Deuteronomy 31:26, take this book of the law. So as we go forward, we need Holy Scriptures to hold. Amen. Ito po yung ating kailangan. Huwag mong pababayaan ang Bible. Huwag mong pababayaan ang pagdidevotion. Huwag mong pababayaan ang pakikinig ng salita ng Diyos. Huwag mong pababayaan ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen po ba? Ito po yung ating kailangan, salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay talagang totoo, sigurado, at ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. So mga kapatid, mga minamahal, ito po ang kailangan natin lahat, salita ng Diyos. Holy Scriptures to hold. Na makikita po natin sa buhay po ni Moses. Sinabi po ng Panginoon, take this book of the law. So, ibig sabihin po to hold, mga kapatid, mga minamahal, we need this book of the law, we need the Bible, the Holy Bible, the Holy Scriptures to do this exactly. Amen? Do it exactly. Yung mga utos ng salita ng Diyos dito sa Bible, kailangan po natin gawin talagang eksakto. Kaya nga, obedience, the meaning of obedience, doing exactly what the Lord's command. Amen. Kaya lang, mga kapatid, mga minamahal, kung pag-aaralan natin, susuriin natin ang ating sarili. Ang tanong po, are we doing exactly what the Lord's command? Maraming Kristyano pong bagsak po diyan. Sapagkat hindi lahat ng Kristyano ay talagang ginagawa ng eksakto ang mga utos ng Diyos. Katulad ni King Saul, napakalinaw ng utos ng Diyos kay King Saul, patayin lahat. Sumunod si King Saul, pinatay, pero hindi lahat nagtira. So King Saul not doing exactly what the Lord's command. At marami sa mga Kristyano ngayon not doing exactly what the Lord's command. Ito yung nakikita ko. Bakit? Sa palagay niyo ba? Opo, maraming Kristyano present every Sunday sa pagsamba. Pero ang tanong, are they doing exactly what the Lord's command? Some other Christians come late in the church. So, masasabi ba natin, they are doing exactly what the Lord's command? Di ba hindi? Some other Christian, pinapabayaan ng Sunday school. Hindi nakikinig sa Sunday school. At talagang darating na lamang ay tapos na yung Sunday school. Kaya talagang nakakalungkot. As we go forward, sana, let us do exactly what the Lord's command. Amen po ba? Amen. So mga kapatid, mga minamahal, kung panghahawakan natin ang salita ng Diyos, kung ito yung ating susundin, do it exactly. Kaya sabi po ng Joshua chapter 1 verse 8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all. So, ibig sabihin po talaga ng all, that is doing exactly what the Lord's commanding. That to do according to all that is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Ay mga kapatid, mga minamahal, to hold these whole scriptures, do it exactly, do it early. So, my point is this, without delay. Amen? Kasi meron mga Kristyano, saka na lang ako sasamba, saka na lang ako maglilingkod, saka na lang ako magbabasa ng Bible, saka na lang ako magpipray, saka na ako magbibigay. Di ba? Puro saka na. So mga kapatid, mga minamahal, if we hold the Holy Scriptures, let us do it early, without delay. Early. And let us do it evermore. So yun po mga kapatid, mga minamahal, na sana always, hindi lamang kapag maganda ang ating
buhay, maganda yung ating pakiramdam, masagana tayo sa kalaman tayo susunod, at meron naman kung kailan sumagana ay hindi na sumunod sa kalooban ng Panginoon. Nung sila naghihirap, panay na sunod sa Panginoon. Pero nung sumagana ay talagang pinabayaan na ang ministry. So mga kapatid, let us do it evermore and earnestly. Yun po yung last. Na kung panghahawakan natin ang salita ng Diyos, susundin po natin ito, sana seryoso po tayo. That's the meaning of earnestly. Na talagang in a sincere manner, seryoso. Pero maraming Kristiyano, especially pagdating sa mga kabataan, di ba? Hindi seryoso sa ministry. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana seryoso po tayo sa ministry, sa paglilingkod po natin, sa ating paghayo sa Panginoon. So, to God be the glory, go forward as the years goes by, magpatuloy po tayo. Amen. So, tayo po lahat ay tumayo. Tayo po yung hindi tayo yung manalangin. Dakilang Diyos na mapangyarihan sa lahat. Muli, salamat po sa taong ito na 2026. Umaasa po kami na nananampalataya na patuloy po kami sasamahan at gagabayan. Hindi po kami pababayaan. Salamat po sa inyong pong mga pangako. Salamat sa inyong pong banal na salita. Salamat sa buhay ng mga kapatiran. I-bless mo po sila at patuloy mo po silang bigyan ng kalakasan espiritual at kalakasan pisikal. At patuloy mo po tingin ang kanila pong mga panalangin. Salamat po, Ama. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy mo pong punuin itong pong bahay-sambahan ng mga taong ligtas, baptize at naglilingkod po sa Banal na Espiritu. Pangunahan mo po kami puspusin. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.